welcome to my vlog. Welcome to my account ulit. Welcome back. Nagbalik naman ako dyan sa video. So, meron lang akong naano pala sa alam niyo sa Encantadia, Chronicle Sangre, is meron akong hindi mapaliwanag na video. Meron akong hindi maintindihan eh. Una, si Ibarro, di ba namatay siya? Of course. Tawag doon? Nag-jeng pala ako ngayon. So, tawag doon kasi. Basta, wait lang. Si Ibarro, hindi ko alam bakit siya namatay. Ano bang rason bakit siya namatay? Dahil ba sa kanyang pagkatanda or what everything else? May tao kasi guys eh. Hindi ko kasi alam kung bakit siya namatay. Ano bang pagkamatay ni tawag doon ni Ibarro? 'Di ba? Hindi ko maintindihan yung ibang Encantadia eh. Das nun, yung si Lyra naman is hindi ko rin alam bakit siya namatay. Sabi ni Danaya is wala nino man makakatalo kay Lyra. Ano daw doon? Walang kasi doon? Ano kasing sabi ni Danaya? Walang makakapanakit kay Lyra galing sa mundo ng Encantadia, yung armas, 'di ba? Bakit siya namatay? And bakit yung costume ni Lyra is kamukha ni Mata? Tapos nun, 'di ba si Ibarra namatay? Ano bang cause ng pagkamatay niya? Tapos nun, si Lyra nasaksak sa likod. 'Di ba sabi nila yung mga kagamitan galing sa Encantadia hindi na makakapanakit kay Lyra. So namatay siya, bakit? Tsaka bakit niya kamukha yung costume ni Mata? Ikalawa, kasi namatay. Hindi yung pagkamatay eh. Si Wantok is namatay. Siyempre, okay lang yun kasi nakilaban siya eh. Halos yung mga iba, hindi ko na may paliwanag na pangyayari. Bakit sila namatay or hindi ko mapaliwanag yung video nila eh. Hindi ko may explain. Bakit sila kaya namatay? Ano ba cause ng pagkamatay nila? Si Ibarro, hindi mo alam anong pagkamatay niya. Si Lyra, nasaksak. Tsaka yung kasing isa, sino kasi yun? Wait lang. Also, lahat namatay, maliban lang sa mga sangre. Maliban kay Maika. At saka si Maika, bakit siya sumanid? Pero sa kay diba sabi niya laban hanggang kamatayan. And si Armea pala yan. Si Armea, sino ba talaga yung tatay niya? And yung si Tukman, tsaka yung anak ni Wantok, si Buboy Villar. Yung dalawang anak niya dun sa taping ng Sangre. Yung dalawang yon, hindi ko alam sino yung nanay nila, di ba? Sino ba yung nanay nila? Bakit hindi nila pinaklala? Das noon, wala na si Emre. Si Ether, namatay na siya. O, di ba? At sino yung babaeng ibon na yun, di ba? Marami pang katanungan dun sa Encantadia, hindi natin masagot. So, baka abangan pa natin yan sa mga susunod na linggo. And open ko naman yung Encantadia ko. Di ba yung Encantadia ko naman is nakuha ko ng Brillante na Diwa. So, ano pa kayang kaganapan kay Ether na bumabalak sa akin? Ano pa kayang mangyayari sa akin? Abangan niyo yan sa sa Encantadia ko. So, ngayon guys, magbalik tayo sa vlog natin. Ngayon, parang hindi na ako masaya sa buhay ko. Kahit binila lang ako ng bagong cellphone. Yung tipong ako yung wala na akong pakiramdam ngayon. Parang badisa, everything. What? Ako kasi guys, parang tsaka dati pa ito nararamdaman ko sa sarili ko is parang balisa ako na hindi ko paliwanag yung sarili ko. Minsan nawawala ako sa sarili ko yung gusto kong magpatingin sa doktor. Siguro dala na rin ng hindi ako nag-aaral, puro cellphone lang ako. Inaamin ko yung kasi puro cellphone din ako. Minsan kasi mabayaran ako sa sarili ko. So para sa akin parang may kulang. Tsaka dati kasi ang saya eh. Ang saya-saya ng buhay dati. Kahit marumi yung bahay, masaya kami, kumpleto kami pa.
So, syempre hindi naman natin matatago lahat eh. Kasi lahat nabubuko. So, siguro dahil na rin siguro ng hindi pag-aaral ko, hindi kumpleto kami. Kasi sunod-sunod yung pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay ko at nawala yung mga iba. Kaya yung story ko dun sa Encantadia is story ko ng totoo kong buhay. Parang pinagsama ko sila. Katulad na lang yung basta malalaman nyo rin. Yung sasabihin ko yung namatay, yung lola ko namatay. Also, siya yung pinaka-favorite ko lola. Yung mother side ko. Mother side kong lola. Yung lola kong yun is mabait. Parang ako yung pinaka-paborito niyang apo. Hindi siya nag-a-assume ako, pero ako yung paborito niyang apo. Ganun. Tapos nun, ikalawa, is yung tito ko, mother side ko pa rin siya, is nakulong siya. Hindi siya namatay, nakulong siya. Pangapat, hindi ko na sasabihin yung kaso niya, no? Basta na ano siya, kasi privacy, yung ano ko, no? Guarded the privacy. So, yung kuya ko is, na ano rin siya, na aksidente siya. Ang tawag doon, nabangga niya yung sasakyan. And ngayon, tumilapon siya, namatay. Basta doon rival siya. So, namatay siya. Ayoko man sabihin, pero syempre, ano lang, para luwag ng ano, sa dibdib. So, yun. Halos kasi, disgrasya yung naabutan ko sa buhay ko. Kaya parang nadidepress ako na hindi ko alam. Sumunod pa yung hindi ako nag-aaral. Alam niyo yung nawawala ka sa sarili mo na parang nakakulong ka lang sa isang kahon na hindi mo paliwanag yung nangyayari sa sarili mo. Yung ulo mo parang gulong-gulo talaga. Hindi mo talaga, yung tawag doon, hindi mo mag-gets yung sarili mo, yung ginagawa mo. Minsan nawawala ko sa sarili ko. Yung tipong bang meron akong ginagawa, pagkatapos nun, pag mahinahon na ako is, iba na yung pakiramdam mo, yung parang minsan kasi, hindi naman sa lumalaban ako sa mga parents, minsan kasi parang meron nang hindi malis sa sarili ko yun, na napapansin ko na sa sarili ko, nawala na ako sa sarili ko minsan. Yung nagagalit ako na wala naman dahilan, sabi ng mga ibang tao, hindi naman sa sinasabi kong baliw ka, pero ano nga sabi nila sa akin, magpatingin ka sa doktor. Gusto ko magpatingin, kaso lang natatakot ako, parang natatakot ako. Tapos nun, iba-iba yung ano ko nararamdaman ko sa sarili ko. Yun lang. Wait lang. Kasi baka may chismoso dito, hindi ko alam. Ako. Ano lang gustong gawin? Di ba dati, pumunta tayo dun sa Maytulay. Gusto ko sana pumunta ngayon, kaso lang, ang problema, yung mga aso dun sa tita ko, yung tiya ko dun, is marami siyang aso, di ba? So, ngayon, nangyari guys, is yung hindi ako makatawid dun kasi yung mga aso is nanghahabol ng mga tao. Kaya, hindi ako mapunta dun. Ang hirap pumunta na mag-isa. Iwan, saan ako pupunta ngayon? Sa tiyan ko. Hindi ako pupunta ngayon. Nahinip pa kasi ako sa bahay. Ako kasi gusto lumabas na lumabas dito sa bahay, lumabas dito sa Balas. Hindi naman sa SM, basta gusto kong umalis muna, magbakasyon. Kasi hindi ko naranasan yung gusto ko para sa akin, yun yung magpapasaya sa akin, yung parang ganun. Basta yung hindi ko ma-explain yung sarili ko. Basta. Kasi, gusto ko kasi mag-aral. Bakit ba ako gusto mag-aral? Kasi marami kong dreams. Marami kong pangarap. Gusto ko lahat abutin yun. Kasi marami akong gustong gawin eh. Hindi na lang opportunity mag-aaral ka, papasok ka ng trabaho. Hindi kasi ganun kadali yun eh.